Malaki ang kahalagahan ng mga mariculture technology demonstration centers sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagsisilbing instrumento upang mapabuti at masubukan ang iba't ibang mga teknolohiya na makakatulong upang maging sustainable ang ating pangisdaan at akukultura. Ito din ang pangunahing pinagkukunan ng kaalaman at pagsasanay para sa mga lokal na mangingisda at iba pang mga fisheries stakeholders upang maiangat ang kanilang kasanayan pagdating sa mga tamang aquaculture practices. Isa sa mga major facilities ng DAB-FAR Region 1 ay ang Regional Mariculture Technology Demonstration Center or RMATDEC na matatagpuan sa Lucap, Alaminos City sa Pangasinan. Sa loob ng RMATDEC, inaalagaan ang 5 fishery commodity, kabilang dito ang abalone, siganid, sea cucumber, oyster at ang sea urchin. Ngayong araw, tayo ay matututo kung paano pinaparami ang mga sea cucumber. Ang sea cucumber o kilala bilang balat sa Pilipinas ay isang uri ng echinoderms tulad ng mga starfish at sea urchins. Tinawag itong sea cucumber dahil sa kanyang hugis na mahahalintulad sa pipino. Sa buong mundo, mayroong higit kumulang na 1,200 na species ng sea cucumber at ilan dito ay makikita sa Pilipinas. Ang sea cucumber ay itinuturing na isang low-input, high-output commodity. Ito ay isang high-valued species dahil sa kanyang magandang presyo at mataas na demand sa export market. Dahil dito at sa overexploitation at harvesting, ang populasyon ng mga wild sea cucumber ay dahan-dahang bumababa. Kung kaya't isa ito sa mga pinaparami ng RMATDEC upang matulungan na maibalik sa dating kaayusan ang natural na populasyon ng mga sea cucumbers sa ating mga karagatan sa pamamagitan ng stock enhancement program sa ating mga marine protected areas katuwang ang ating mga LGUs. Kaakibat dito ay ang pagbigay ng bago at karagdagang teknolohiyang pangkabuhayan para sa ating mga fisherfolk na gustong mag-venture sa sea cucumber. Ang mga breeders na ginagamit natin dito sa hatchery ay nanggagaling sa wild. Ito ay ating kinokolekta sa ating mga karagatan upang paramihin dito sa ating hatchery. Sa ating pag-aalaga, ang mga sea cucumber ay naka-stack sa ating mga concrete tanks na mayroong buhangin. Araw-araw, pinapalitan natin ng tubig ang mga tangke, tinatanggal ito 100% at papapasukan ulit ng tubig. Pagkatapos ng ating pagpapalit ng tubig, pinapakain natin ang ating mga sea cucumber breeders ng dried sargassum na ating ginagawang powder. So ngayon po, magkakandak po tayo ng spawning trial. So ang pinakauna po natin gagawin is magsiselect po tayo ng spawners from the broodstock tanks. Pero bago po tayo kumuha ng mga breeders, kailangan po ma-monitor po natin yung temperature ng spawn ng ating broodstock tank at ng atin pong spawning tub. So kailangan halos parehas lang po yung temperature. So ito po yung ating smart sensor kung saan minomonitor po nito ang salinity at temperature ng tubig. So i-check ko po muna dito po sa tangke yung ating temperature. So, ang temperature po ng tank natin is nasa 30 degrees. So, i-check naman po natin dito sa ating spawning tub. So, dito naman po is nasa 29.8. So, sa pagpili po natin ng ating broodstock na gagamitin po natin for spawning, dapat tingnan po natin ng maigi na wala siyang mga sugat. So, kailangan free siya sa mga lesions and wala siyang kahit na anong deformities sa katawan. And sa weight naman po niya, kailangan hindi po siya mas mababa sa 100 grams. So ito po is magkakandak po tayo ng sampling para po makuha din po natin yung tamang weight niya. And ito po ilalagay na po natin doon sa ating tub na naka-ready for defecation.
Dahil hindi po natin alam dito sa ngayon kung ilan yung babae at saka lalaki, kailangan po mas higit sa 2 hanggang 3 po yung gagamitin natin na bilang ng breeders para po ma-ensure natin na may babae at saka lalaki doon po sa mga napili po natin ng mga breeders. So, ito na po yung ating mga napili na breeders. So, kailangan po natin silang ilagay dito sa tub for overnight para po hayaan po sila na mag-defecate or mawala po lahat ng mga kinain po nila sa intestine nila para po maiwasan po natin yung bacterial contamination kapag nag-collect na po tayo ng itlog na i-release po nila pag nag-spawn na po sila. So, ang gamit po natin dito is UV-treated seawater na ang range po ng temperature na ating i-maintain po dito is at least 26 to 32 degrees centigrade po. And then, babalikan na po natin sila bukas para po sa ating spawning induction trial po. So, pagkatapos po ng overnight defecation, binalikan na po natin ang ating mga breeders na ready na po for spawning. So, ngayon po makikita nyo po dito yung mga buhangin, yung mga tae po nila na nirelease po nila overnight. So, ang next na step na po natin na gagawin ngayon is ililipat na po natin sila sa bakanting tub kung saan gagawin na po natin yung desiccation or yung air drying for another 1 hour. So, ililipat na po natin isa-isa. Dito po sa ating tub, kailangan po natin na panatilihin na wala pong tubig. So, kailangan po natin ng mga towels. So, pupunasan po natin dito sa mga area kung saan may nirelease po sila ng mga tubig. So, kailangan po natin na tanggalin lahat yung tubig na nirelease po nila. So, ito na po yung pangalawang step po natin sa ating spawning induction. So, dito hahayaan po natin sila na mag-air dry or mag-desiccate. So, ito po is pagtatanggal po ng moisture sa kanilang katawan para po mapataas ang body temperature na yun po yung titrigger sa kanila para mag-release po sila ng eggs and sperm. So, pagkatapos po ng 1 oras ng air drying or yung ating desiccation, mag-prepare na po tayo ng spirulina mixture. So, una po natin gagawin is mag-weigh po tayo. So, dito po sa station, ang ginagamit po namin is 0.4 grams per liter of water. So, ito na po yung ating 12 grams ng spirulina powder. So, itutunaw po natin siya dito sa ating naka-prepare na seawater. So, kapag natunaw na po natin itong ating spirulina powder, ihahalo na po natin siya dito sa ating tub. So, kailangan po natin siyang gamitan ng pansala para hindi po maisama yung mga hindi po natunaw na powder. So, pwede lang po siyang gamitan ng kamay para po mas makuha pa po natin yung ibang mixture niya. Ngayon, nandito na po sila ang ating mga breeders sa ating spawning tub. Kailangan po natin gamitan ng siphon kasi may mga nag-release pa po ng kanilang mga feces. So, ito pong siphon natin, standby lang po siya dito hanggat wala pa pong nagre-release at nakikita po natin na mayroon pang mga nire-release po ng mga spirulina and possible po na mayroon pa pong mag-defecate sa ating mga breeders. Iwasan po natin na hawakan any sides po ay any part po ng ating spawning tub. And ganon din po sa ating mga breeders para hindi po sila ma-disturb at makapag-release po sila ng maayos ng kanilang sperm and egg. Pagkatapos po ng mahigit 2 oras na observation po natin ng spawning, masasabi po natin na ito ay isang successful spawning trial. Meron po tayong 12 males na nag-release. So, i-transfer na po natin sila sa kabilang tub para po maiwasan natin yung pagkakaroon ng polyspermy dito sa ating spawning tub. At meron din po tayong total of 8 females na nag-release po ng kanilang eggs. And na-collect na po natin yung nirelease nila na egg. Nandito na po siya sa kabilang tub. Ready na po for washing. So, bali, ang gagawin po natin is isa-siphon po natin yung na-collect na eggs. Papunta po dito sa ating
strainer na meron po siyang 45 microns po na plankton net. So, dito po, iwawash po natin yung collected eggs para po ma-separate natin kung meron man excess na sperm na naisama po dito sa ating collected na eggs. So, ngayon po, meron na po tayo dito ng ating concentrated na collected eggs. So, pupunta na po tayo, magpuproceed na po tayo sa laboratory for monitoring kung na-fertilized egg po siya, and magka-count na din po tayo para makapag-estimate na po tayo ng ating i-stock po sa bawat tanks na nakaprepare na po sa ating larval rearing. So, dito po ang gagamitin po natin is ang Sedgwick Rafter Counting Chamber, at meron din po tayong tally counter para sa ating pagbibilang. And ito po yung ating pipetter. So, naka-program na po siya. So, ang kukuhanin po natin na sample is 1 ml. So, kukuha po tayo dito from the concentrated eggs. Kukuha po tayo ng 3 sample and then i-average po natin later on. And yun po yung average ang gagamitin po natin pag-compute ng stocking density sa ating mga larval rearing tanks. Bago po tayo kumuha ng sample, kailangan i-stir po natin yung laman ng beaker para hindi po tayo makakuha ng concentrated lang na area. And ito po, kukuha tayo ng 1 ml sample. And matapos po nating magbilang under the microscope at nakapag-compute na po tayo ng average number of eggs per ml, ang average density po natin ay 407,000 eggs per liter. So dito po sa ating mga stocking tubs, meron po tayo approximately 1 ton, so 1,000 liters. Ang stocking density po natin is 400 eggs per liter. So kakailanganin po natin ng 980 ml nitong ating concentrated eggs para i-stock po bawat tangke. So, bago po tayo kumuha, kailangan i-mix po natin itong egg sa bucket. So, dito po sa ating larval rearing tubs, aalagaan po natin ang ating mga stocks hanggang day 30 to day 40. So, yun na po yung time na i-harvest na po natin yung ating mga early juveniles. So, bilang bahagi po ng ating management sa ating mga stocks, nagmo-monitor po tayo ng temperature and salinity sa umaga at saka sa hapon. So, bali po ang mini-maintain po natin na ideal range ng ating temperature ay at least 26 to 32 degrees centigrade. At ang atin naman pong salinity ay 27 to 37 ppt, na yun po yung ideal para po sa paglaki ng ating mga stocks. So, ang ginagamit po natin dito sa hatchery ay ang ating smart sensor salinity meter. So, 2 parameters na po yung makukuha ng equipment po na ito. So, ilulubog lang po natin siya at aantayin na mag-stabilize. So, i-record po natin dito sa ating monitoring sheet yung nakuha po natin na parameters para po sa record natin at pang-backtrack po natin ng ating documents. Pero pag dito po, yung management po natin, mag-start po tayo ng feeding at day 2. And then yung water management din po natin, mag-start po tayo ng day 2 and every other day po natin siyang iwa-water manage. So magkakaroon din po tayo ng stage na kung saan maglalagay na rin po tayo ng settlement plates para po sa kanilang pagkakapitan. So after po ng monitoring natin ng stocks under the microscope at makita po natin na meron na po tayong at least 50% na Doliolaria stage, mag-prepare na po tayo ng ating mga settlement plates using corrugated sheets coated with spirulina powder. So una po natin gagawin is mag-weigh po tayo ng spirulina powder at gagawa po tayo ng paste. So meron po tayong 10 grams
na spirulina powder dito at imimix po natin siya sa 40 ml na water. So, bali ang concentration po niya is 1 gram ng ating spirulina powder. Itutunaw po natin sa 4 ml po ng seawater. Hanggang po makabuo po tayo ng mixture na parang paste na po siya. Para kapag kinoat po natin sa ating mga corrugated sheets, hindi po siya masyadong malabnaw, hindi rin po ganon kakapal. So, gagamit po tayo ng paintbrush para i-coat po natin siya dito sa ating corrugated sheets. So, bali, ang i-coat po natin is one side lang ng ating corrugated sheet. Kailangan one side lang po yung ating stroke para isang ano lang po siya, isang direction lang. And siguraduhin po natin na lahat po ng spaces niya dito sa side na to ay malagyan po natin. So, mas economical din po siya. Mas makakatipid po tayo sa spirulina powder. So, ito na po yung ating air-dried na corrugated sheets. Ready na po siya para ilagay na po natin sa ating mga culture tanks. So, ang gagawin po natin dito is itatali po natin siya sa isang side lang. Ayan, so, yan po yung magiging itsura niya. At ito na po yung ready na po na ilalagay natin sa ating mga tubs para dito na po mag-settle yung ating mga Doliolaria stage larvae. Pagkatapos po ng 30 to 40 days po na rearing natin sa ating mga larval rearing tubs, i-harvest na po natin ang ating mga early juveniles ready for stocking sa ating nursery cages. So sa pag-harvest po natin, iangat po natin ng mga plates isa-isa at bibilangin po natin at i-harvest po yung bawat juvenile po na nandito po sa ating mga plates. So, ito na po ngayon yung ating harvested po na mga early juveniles. So, ready na po ito for stocking natin sa nursery cages natin na located po sa Carias HINP Satellite Station. Pagkatapos po ng 30 to 40 days na pag-aalaga po natin ng ating mga sea cucumber stock sa ating hatchery, dadalhin po natin dito sa Carias Island kung saan nandito po ang ating isang technology station at nandito po ang ating nursery cages kung saan aalagaan po natin sila ulit ng 30 to 40 days sa nursery cages bago po natin sila iha-harvest at dadalhin na po sa ating mga dispersal areas. Sa ating nursery stage po, gumagamit po tayo ng Hapa net cages kung saan dalawang nets po yung ginagamit natin at ang isang outer cage po natin ay nagsisilbi po na guard net para po hindi po ito mapasok ng mga ibang species na available po dito sa area na magiging parasite at competitors po ng ating mga stocks. Pagkatapos po nating hanguin ang ating mga nursery cages mula sa ating nursery setup, dadalhin po natin dito sa Pampang para po gawin po natin ang paglilinis at pagsusort at pagbibilang sa ating mga harvested stocks. And pagkatapos po nating bilangin, ipapack po natin ito gamit po ang ating transport bag at lalagyan po natin ito ng oxygen para po ma-ensure natin na mataas yung survival ng ating mga stocks na dadalhin po natin at i-condition para sa ating dispersal. Isa lamang ito sa mga teknolohiyang idinevelop sa Armatdec na makakatulong sa mga Pilipino na makapagsimula ng negosyo sa aquakultura. Kung kayo ay may mga katanungan o nais ninyong matuto ng iba pang mga teknolohiya, maaari kayong bumisita sa Regional Mariculture Technology Demonstration Center o Armatdec na matatagpuan sa Lucap, Alaminos City sa Pangasinan. O tumawag sa mga sumusunod na numero